Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nalaman na ni Dr. RJ ang buong katotohanan na kung saan sinundan nga ni Moira itong si Dr. RJ doon sa computer shop kung saan ito ay pinapaayos ang CCTV drive na kung saan dito na nga niya muntikan na huli pero sa kadalaunan ay nakaalis din ito pero sinundan pa rin ito na Dr. RJ at doon niya nakita si Moira hanggang sa lobby. Doon niya hinarap si Moira at sinabihan niya na bumaba ka dyan at mag-usap tayo. At dito na nga ay tinadyakan ni Moira si Dr. RJ na kung saan natumba ito. At hindi na nga ito naabutan ni Dr. RJ na kung saan tinakasan siya ni Moira dahil takot si Moira na humarap sa kanya. Kung saan ayaw talaga ni Moira na malaman ni Dr. RJ ang katotohanan na kung saan galit na galit si Dr. RJ Tanyag sa kanya nang pumunta ng Apex Medical Center kung saan nagkita sila ni Zoe at dito niya na kinumpronta si Zoe kung ano talaga ang katotohanan sa mga ginagawa ng kanyang ina na si Moira. At agad-agad naman itong pumunta si Annalyn at kung saan nagkita silang tatlo at dito na nag-a-acting-acting si Zoe sa kanyang ama na si Dr. RJ. Sinabihan nito ni Annalyn si Dr. RJ na wag siyang maniwala kay Zoe dahil lang sa narinig niya ang buong katotohanan dito nga si Moira at si Zoe tungkol sa kanyang pagkaaksidente na kung saan si Moira daw ang dahilan ng kanyang pagkaaksidente at dito na napatunayan talaga ni Dr. RJ Tanyag ang katotohanan na nakita niya ang CCTV hard drive na napatunayan niya talaga na kung saan si Zoe ay napaamin niya at kung saan sinabi dito ni Zoe sa kanyang ina na tumawag na galit itong ama niyang si Dr. RJ Tanyag. Bakit hindi niya ito kinausap at kung saan bakit niya ito tinakasan. Dito na nagsisihan ang mag-ina na kung saan galit si Moira sa kay Zoe nang dahil lang nag-iwan pa ng ebidensya. At dito na din sinisi ni Zoe kung bakit natulak ni Moira itong si Dr. RJ Tanyag na kung saan dito na nga sila nagkumprontahan at si Annalyn nga ay pumunta ng Estridge Medical Center para ipaalam sa kanyang ina para ito ay samahan siya dito na kung saan nadismaya siya sa mga nangyayari dahil mas pinili pa ni Lynette ang kanyang jowa na si Dr. Carlos kaysa sa kanyang anak na tulungan ito. At kaya na nga umalis na lang si Annalyn na kung saan pinigilan siya ni Aling Josa na kung saan gusto siyang samahan. Pero hindi nga ito nagpasama kay Aling Josa na kung saan pinaintindi na lang ni Aling Josa sa kanya kung ano ang kalagayan ng kanyang ina na kung saan intindihin na lang niya. Ayaw niya naman maging selfish sa kay Dr. RJ, kay Dr. Carlos na kung saan ex-boyfriend niya nga or ex niya nga si Dr. RJ. Kaya nga naiipit si Lynette sa kanyang mga gagawin na kung saan sa between kay Dr. Carlos at saka kay Dr. RJ and sa kanyang anak na si Annalyn na kung saan gusto niyang tulungan si Annalyn pero hindi pwede kasi ayaw niyang maging unfair dito sa kanyang jowa na kung saan nagpaplano silang magpakasal. Dito na nga napaisip si Dr. Annalyn sa lahat ng mga nangyayari sa kanya na kung saan hindi niya na alam kung ano ang kanyang gagawin. Buti na lang itong si Dr. Kate ay tumawag sa kanya at pinapapunta siya sa Tugu Hotel kung saan dito na lang sila magpapahinga at makipag-usap sa kay Dr. Kate para maibsan ang kanyang mga nararamdaman at para may makausap na din ito. Kasi marami na ngang pinagdadaanan si Dr. Annalyn Santos na kung saan dito din nila nakita si Moira at dito niya na sinabi sa kanyang ama na si Dr. RJ Tanyag na andun pala si Moira sa hotel kung saan dito na nga maaabutan ni Dr. RJ Tanyag si Moira at dito niya nakakalad ka rin si Moira para ito ay maipakulong at kung saan nararapat si Moira dahil sa mga ginagawa niya nitong kasinungalingan. Abangan natin ang mga susunod pa na episode na ito. Ang abot kamay na pangarap. Kung bago lang po kayo sa aking channel, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.